Ito yung mga natitirang position ko na open. Yung una is itong Charles Schwab Corporation. Ang ginawa ko dito is nakita ko tong maliit na consolidation dito sa part na to. Ayan. Nung na-break niya yung consolidation dito ako nag-enter. And supposedly, mag-enter ako dito pero nakita ko na meron siyang earnings. So, hindi ko ina-anticipate. Di ako nagte-trade pag may earnings. Lalo na pag malapit. Kasi may times yan. Base sa mga experience at babasa ko. May time na kahit green yung earnings, bumababa siya. So, para sa akin, risky yon sa aking playbook. So, hindi ako nag-enter dito. So, sa ngayon, ang nangyari is tumaas siya ng earnings, which is good. And then, quarter position pa rin ako dito. And in-adjust ko yung aking stop loss dito sa 20-day moving average. And then, naghihintay ako ng consolidation ulit dito sa portion na to na kailangan niyang ma-break. Itong 96.5, which is itong mataas na to. Then, dun ako magpo-full position once it breaks this 96.5 price. And then, next one is itong PH. Ang nangyari dito sa line na to, dito ako nag-enter. Uh, Dito sa price na 700. And then, siguro hindi siya quality trade kasi nung na-break niya yung price na to, ang liit ng volume. Although, for the past 1, 2, 3, 4, 5, 7 days naman, ay na-break niya yung volume. And then, nung na-break niya yung volume, na-break niya yung average volume dito, bumaba siya. Pero hindi pa niya na-break yung volume na to nung nag-enter ako. And then, tumataas na naman siya. And quarter position pa rin ako dito. So, same. Stage 2, consolidation. And then, entry dito. Then next, yung Kroger Company. Ang nangyari, nakita ko na dito sa portion na to is biglang taas and then consolidation. And then nag-enter ako dito sa nung July 22. This is ito. And then maganda naman yung volume above the average. And then looking for my full position. Hopefully magkaroon ng consolidation then breaks. Pag na-break siya, doon ako papasok for a full position. And then ito, kagabi ako enter dito sa cadence design. So dito ako nag-enter sa nung na-break niya tong portion na to, 342. And hopefully bago siya mag-earnings, since malapit yung earnings, medyo quarter position naman ako. Hinihintay ko siya na magkaroon ng consolidation before ilang araw na lang ng earnings. Monday na siya pala. And then hopefully ma-break niya ulit tong price na to. And then dun ako mag-enter ng full position. And then next is nag-enter ako dito last night. Itong LYV. Dito ako nag-enter. Dito sa nung na-break niya tong high na to. And hopefully
ah, tumaas siya. May quarter position naman siya. And then, kaya nung sabi ko sa mga past video ko, yung aking uh, stop loss is 8% or less. Kasi mahirap bawiin pagka double digit na yung stop loss mo, yung percentage. Mahirap na yun. And then madali lang siya kasi pagka 8%, mabilis mo siya, mabilis siyang maibalik. Ang mangyayari, and then kapag mangyari, pag quarter position ka rin, maliit lang yung mababawas dun sa capital mo. So, ito yung trades ko. Bali, walo siya. MSTR, PFGC, BBSI, SHW, PHKR, CDNS, and LYV. And then, hopefully, makakita tayo sa Saturday pag nag-scan tayo ng market. At i-video ko naman kung paano ko ini-scan yung market. Bali, yung pag-i-scan ko pala is concept ito ni Christian Kulamagi na kung saan tinitingnan niya yung 1 month high, 3 months high, and 6 months high. And then, pag nai-filter ko na yun, ang tinitingnan ko lang is yung consolidation dito sa portion on the right side ng chart. So, yun ang ginagawa ko. Though, mahirap siya mag-scan kasi ang dami mong i-scan na stock. Pero enjoy naman siya and nakaka-relax. So, yun lang. Thank you.